DXD radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Magandang tanghali po sa inyong lahat na nakikinig sa palatuntunang ito. Ang palatuntunang na pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Siguro kayong mga nakikinig ngayon na mga palagi nang nakikinig sa programa ni Veritas, alam kong nagtataka kayo kung bakit ibang version na naman ang napakinggan ninyo ngayon. Tagalog version po ito. Kung natatandaan ninyo, na noon na nagprograma tayo ng Bisaya, tapos ang programa natin, alam naman ninyo na i-upload natin ito sa internet. And then merong gustong makinig na mga kapatid nating mga Tagalog, especially mga taga Maynila. Gusto silang makinig sa ating palatuntunan pero hindi sila makaiintindi, no? Kasi Cebuano version ang ating tulumanon. So, yung sinabi ko noon na sana makagawa tayo ng programa na Tagalog para ang mga listeners natin na gustong makinig na hindi Cebuano, makaiintindi naman sila, no? Pero ako ay kinabahan dahil hindi ako sanay, no, sa lingwaheng ito. Siyempre, ako ay isang Bisaya, so hindi ako bihasa, no, sa pagsasalita ng Tagalog.
Pero pipilitin kong magawa natin ang programang ito sa Tagalog. Alam ko namang merong Panginoon sa itaas na hindi niya tayo pababayaan. Especially na ang ating tulumanon ay religious. Ang ating conversation sa tulumadong ito ay, no? Alam niyong siya ang ating sentro. Pero dahil ako ay tao lang, at kinakabahan na magkamali sa pagtatagalog, kung may mapansin man kayong mga kamalian, no, sa aking pagtatagalog, pagpasensyahan nyo na lang po ako. Pasensya na lang, no? Dahil hindi pa ako sanay. Kaya nga ako ay magre-request sa inyo na just pray for Veritas, no? For me, para maging bihasa ako sa pagtatagalog, para tuloy-tuloy na itong programa natin na Tagalog version. Iniisip ko kasi na bakit, no? Magtatagalog ako na nandito naman tayo sa Dipolog, no? Cebuano place, no? So dapat Cebuano ang gagamitin ko. Especially may nabasa akong libro sa ating faith, no, sa ating pananampalataya. May instruction ang ating mga authorities, no, ang ating mga obispo, na speak the language of the people. No, sasalitain daw natin ang lingwaheng kung ano ang ating nasanayan na. Kung kita ay Bisaya, so dapat Bisaya ang gagamitin natin. Pero ipagpaumanhin po nyo itong ginagawa natin ngayon na Tagalog ang ating version. Maiintindihan naman siguro ako sa ating mga authorities dahil ang paksang tatalakay natin ay very, very important, no? Very, very, sa Tagalog, mahalaga ang topikong ito. Ito po ay tungkol sa RH Bill, no? So, ang mga listeners natin na iba, hindi sila makaintindi ng Bisaya. So, mapipilitan tayong gagawa ng programa na Tagalog kahit na hindi ako sanay. So, mahihirapan ako, no? sa programang ito. Pero by your prayers, no? Mix na lang ang ating tulumanon, no? Pasensya na, Ingles, Tagalog, basta, no? Maintindihan lang ng marami, okay na. So, I repeat, no? Balikan ko na pasensya na, no? Mga listener na Bisaya, no? Inisip ko naman na tayo mga Bisaya, marami sa atin na makaintindi rin ng Tagalog, so siguro walang problema sa inyo. Maliban na lang kung tayo ay Tagalog, then ang programa natin ay Bisaya, hindi talaga maintindihan ng mga Tagalog ang Bisaya. Pero ang Tagalog, marami sa atin, no, na mga Bisaya ang makaiintindi ng Tagalog. Dahil sa paaralan natin, meron tayong subject na Pilipino, no, o Tagalog. So, mas marami, no, dito sa Pilipinas, mas marami ang makaintindi, no, sa salitang Tagalog dahil nasa paaralan natin yon, di ba?
kasali yon, no, sa kasali ang Tagalog, no, ang Pilipino sa mapapag-aralan natin, no, sa eskwelahan. Sa mga nakikinig ngayon dito sa Dipolog, I repeat, no, magandang tanghali po sa inyo. Sa mga listeners sa online na nandito lang, no, sa Pilipinas, the same, no, ang greeting ko, magandang tanghali, no. Dito sa Pilipinas, isa lang ang oras natin. Hindi kagaya sa ibang country, no, na dahil malaki, hindi parehas, no? Hindi pareho ang oras nila. Pero dito sa Pilipinas, ang alas 12 PM or AM, the same, no? Sa lahat ng parte ng ating bansa. Sa mga nakikinig na dyan sa ibang country like America, Canada, na iba ang oras nila, ang greeting ko sa inyo have a good day. Magpasalamat tayo sa mga avid listeners natin sa internet, like yung mga kapatid natin sa gawaing ito, no, sa pagbigay ng liwanag, no, sa ating pananampalatayang Katoliko, kagaya ni Job Alabastro, ni Ryan, no, dyan sa Davao. Salamat sa inyo. Palagi kayong nag-detect sa akin ng mga very inspiring words, no? Words of wisdom. So, salamat sa inyo, no? Brother Job at Ryan. Diyan naman sa Cagayan, si Brother G1 Paisones. Maraming salamat. Pasensya na kung hindi ko ma-name ang lahat dahil marami na sila. Kahapon lang meron namang babae na naging friend natin, no? Tagabay nila man siguro yon. Hindi ko na matatandaan kung anong location niya. Mahilig rin siya, no, sa Catholic Faith Apologetics. Sabi niya sa akin na at the future, no, sana maging marunong din siya, no, sa pag-defend ng ating faith in active, no, meaning personal, no. Marami daw siyang mga referensya about Catholic Faith Apologetics, no, mga aral sa pananampalatayang Katoliko, kung paano ito sasagutin ang mga tanong. Pero ang kulang na lang niya ay yung pag-aralan niyang mabuti at ma-deliver niya ng husto, no? Sabagay, hindi naman lahat sa atin na kaagad marunong magdepensa, no, ng husto. It takes time kasi yun eh. Kung baguhan ka, siyempre, mailangan ka or ano yun sa Tagalog? Mahihirapan, no? Pero at the start lang ng kahirapan. Pero kapag you continue, no? Hindi ka hihinto, struggling, trying,
Hindi ka hinto hanggang dadating ang panahon na ikaw ay masanay na rin. So, kapag masanay ka na, hindi na problema sa inyo ang pinoproblema nyo noon. Like me, no? Before, at the start, very, no, mahirap sa akin noon ang gawain ito. Pero hindi ako nagsusurrender, no? Continue until dumating ang panahon na parang lalagnatin ako kung hindi ako makagawa ng gawaing kagaya nito. Meaning na parang food na ang gawaing ito, no? Parang pagkain na ang gawaing ito sa buhay ko. Pero sa simula, hindi ganito. Takot akong mag-share dito sa radyo. Pero sa awa ng Diyos, no, mga kapatid, dito ngayon, masaya na sa pagdidepensa, no? Idepensa sa ating paniniwalang Katoliko. Merong nag-text dito, no? From 0929-7597-711. Oh, pasensya na sa hindi ko pa basahin tong text na ito. Pasensya na hindi pa tayo nag-start, no, sa ating paksa, no, about RH bill, no? Dahil gusto ko lang sanayin, no, ang temper ko sa salitang Tagalog. Kasi actually, no, ang kaba nandito pa. Dahil tao lamang ako, no? May kaba rin, no? At the start, no? Don't worry, no? Kapag okay na ang temper ko, no? Mawala na itong kaba, start na tayo. Kahit na next Sunday na, no? Ang paksa. Sabi sa nag-text sa atin, Brad, ok lang sa amin kahit mag-Tagalog ka. Basta makikinig kami sa programa mo. Tagalog rin. Yan, mabuti. Tagalog para makaaral ako ng husto sa mga text ninyo. Mamimi ko, magaya ko ang mga Tagalog ninyo. Pero sa mga hindi gusto na mga listener natin na magtatagalog ako, pasensya na, no, sa inyo. Sana maiintindihan nyo ako. Actually, no, mas gusto ko ang salitang Bisaya. Pero napipilitan akong magtatagalog dahil sa totoo lang, no, sa hindi pa nakaalam. Days na, no, several days na before sa ating program ngayon, Tagalog ang lingwaheng ginamit natin sa pagdidebate dyan sa internet. Kasi yung naka-Facebook tayo, no, mga kapatid, merong kapatid natin sa gawain ito sa pagdidepensa sa ating pananampalataya. Sabi niya sa amin ni Franz Gonzales, yung nag-usap kami sa Facebook. Sabi yung ibang kasama namin na hindi taga-Dipolog,
nag-alok siya sa amin, no? Hindi alok yun, but nagre-request siya, no? O sa amin na samahan daw siya namin, no? Sa pagdidebate nung nakadebate niya sa internet, no? Sa Facebook, no? About RH bill. So, at talaga namang hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari, no? So sinundan ko ang link, kung anong link ang forum, no? Ang debate about RH bill. So kaming dalawa ni Francis nagpunta sa site na noon, and then okay, start joining the debate, no? Online. Kung gusto niyong mag-join, no, sumali no sa forum na 'yon, still, no, ongoing ang debate, pero yung ibang opponent natin na yung mga pro RH bill, bigla silang nawala, no, sa forum. Naghihintay tayo na babalik sila para continue ang discussion. Alam niyo, no, mga kapatid na nakikinig ngayon, bakit priority natin ang paksang ito, ang topikong ito? Dahil malapit na mag-resume, no, ang pagtalakay, ang pag-continue, no? Mas Tagalog, pag-continue. Very sorry. Ngayong May na ang pagbalik, no, sa na matalakay itong RH bill, no, sa Congress, dahil na-postpone ang continuation, no, sa pagtalakay sa RH bill. Nabasa ko sa news na fail, no? Na-fail ang last session sa pagpasa, no? Hindi na-approve sa last session ang RH bill. Nagpapasalamat tayo dahil ang feeling natin victory, no? Partial victory ang last session na nangyari sa Congress. Dahil wala pang result kung isagawang batas na ang RH bill. Sa news, nabasa natin na pinagpaliban ang next session, yung April, tapos ang pagtalakay nito ng muli, no? Ngayong May pa, no? This coming May. At saka sa voting dyan sa Facebook, parang talo tayo ng mga anti-RH. Dahil mas marami ang pabor sa RH bill. Pero sa tingin ko, hindi naman opisyal ang voting na yon, no? Dahil isang account lang, no? Na isang nakalimutan yung pangalan niya, na gumawa siya ng site na yon, tapos kasi dyan sa Facebook pwede tayo makagawa ng voting, no? May tanong kung pro ka ba o anti, tapos mag-vote ka, no? Medyo marami ang mga pabor sa RH bill. So sa akin, no, sa akin ng personal, parang nalulungkot ako, no, dahil hindi nasusunod ang paniniwala natin mga Katoliko dyan sa Facebook. Naisip ko tuloy, no, na kung tayong mga Katoliko ay strong sa ating paniniwala, hindi siguro ganon ang resulta sa voting natin dyan sa Facebook. Dahil itong bansa nating Pilipinas, ang karamihan dito ay Katoliko. So
So expected na ang resulta sa botohan panalo tayong mga Katoliko. Dahil mas marami tayo. Pero hindi ganun ang nangyari dyan sa voting sa Facebook. Mas marami ang pumabor sa RH bill. Alam nyo kung ano ang dahilan? Dahil tayong mga Katoliko ay hindi nagkakaisa sa pagbo-vote o sa pagbo-voting. Dahil marami sa atin na ang hindi nakikinig sa ating mga aral. Hindi ginagawang number one natin ang mga aral nating moral sa pananampalatayang Katoliko. Hindi bali yung hindi mga Katoliko dahil iba yun sila, no? Kagaya ng mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo or INC, no? Noon pa man, sila ay pabor na sa paggamit ng artificial contraception sa family planning. At saka yung iba natin mga kapatid na mga protestante, para nila, moral naman daw ang paggamit ng artificial contraception sa family planning. Pero sa ating mga Katoliko, hindi ganun, no? Hindi moral sa atin yan, no? It's against morality sa ating pananampalatayang Katoliko ang paggamit ng artificial contraception, no, mga kapatid. So, kaya nga, pabalik-balik akong nag-challenge sa mga kapatid natin, mga Katoliko dyan sa Facebook na nagbuboto ng pro-RH bill, na Katoliko ba kayong totoo? Tinatanong ko sila. Hindi ko lang sasabihin ang pangalan yung nakadebate ko sa Facebook, no? To respect him, no, personally, or her. Dahil kahit na hindi kami pareha, no, o hindi kagaya, no, ang aming side o pinapanigan, still, no, I love him or her, no. Dahil kahit na hindi tayo pareho, ang tinitindigan, the love must be there always, no? Ang pagmahal sa ating kapwa, kahit na hindi kasali sa ating paniniwala, no? Hindi natin kapatid sa paniniwala, dapat always there, no, ang love, no? Hindi natin ipahari o gawing number one yung galit o ano yun, inita ng ulo, no? Hindi natin gustong na ang ganiyang weather o ang ganiyang makita natin, no, sa ating mga discussion, sa mga o any conversations. Kailangan nandyan, no, kalma tayo. Kahit na hindi pareho ang ating stand, kailangan merong pag-unawa ang isa't isa, no? Hindi mag-aaway, pero minsan makagawa tayo ng mga word na mabigat at very offensive sa iba dahil tao lamang tayo, magalit din. Merong pride na mahirap i-down ang volume. Ang natural natin, no, yung pride ma-volume into kining high, no? Dahil tao lamang tayo. Pero nagpapasalamat ako sa iba nating mga kapatid na nagboboto ng pro-RH dahil yung iba napansin ko kasi tiningnan ko kung sino-sino, no? Baka meron akong nakilala sa kanila.
Napansin ko, merong mga pro-RH na nag-back out at pumabor na sa anti. So, nagpapasalamat ako sa kanila. Inikayat ko sila na mag-post ng mga reasons nila kung bakit sila nagba-back out sa pagiging pro-RH at naging anti-RH na sila ngayon, no? Hindi ko lang sasabihin dito ang mga pangalan, pero nagpapasalamat ako sa kanila. Pero mas marami pa rin, no? Sa ngayon ang mga nagbuboto sa pro, no? Mga kapatid nga na nakikinig ngayon, sabi nung nagsasabi sa akin kanina na si Congressman Lagman daw ay hindi Katoliko. So, hindi tayo ano sa Tagalog yun? Nawala sa isipan ko, hindi ko masabi. Sa ibang salita na lang, hindi natin masisi si Congressman Lagman siguro bakit siya ang pinaka numero 1 na proponent niya na that bill, no? RH bill, dahil hindi siya Katoliko. Ibang mga relihiyon naman, no, mga kaibigan o mga kapatid, talagang okay sa kanila ang paggamit ng contraception. So, hindi natin sila masisisi kapag yun ang gusto nila. Pero ang tanong ko lang sa ating mga kapatid na Katoliko, dapat totoong Katoliko din tayo. Hindi bali sa mga hindi Katoliko dahil yun ang paniniwala nila eh. Pero natin mga Katoliko ay dapat ang choice natin yung ating paniniwala. Pero hindi naman tayo mapibigla dyan dahil sa Biblia, kung babasahin natin yung aklat na sinulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, na parang pinapagalitan niya ang mga kasama sa simbahan o sa iglesia sa kanilang panahon. Meron siyang mga corrections, no? Dahil merong mga kasamahan, no, sa iglesia na hindi naggagawa ng mga mabuting gawain, no, sa iglesia. Meaning, meron talagang mga kasamahan natin na hindi totoo. Meaning, hindi sila mabuting kasamahan sa pananampalataya. So, sa inyong mga nakikinig ngayon, hindi na new thing itong, hindi na baguhan itong senaryo na ito. Dahil historically, noon pa, kahit na sa pagsimula sa iglesyang tinatag ni Kristo, mga kapatid, meron talagang mga tao, kahit na kasamahan pa sila sa ating pananampalataya, hindi 100% ang kanilang trust sa religion ng Kristyanismo. Meron talagang mga kasamahan natin na suwail, no? Anong ibig sabihin suwail? Yung hindi susunod sa lahat ng mga aral na itinuturo ng ating simbahan o ng grupo, no, ni Kristo. Kung babasahin natin ng Biblia, meron pang mga apostol. Merong apostol yan na nabasa natin na nagtidebate pa.
o noon. So, mga kapatid na nakikinig ngayon, ang ibig kong sabihin na huwag tayong mabigla, no? Kung ito ang resulta sa ating botohan ngayon diyan sa Facebook, kung mas parami ang pumabor sa RH bill. Now, mag-start na tayo, no, sa paksang ito kahit na ilang minuto na lang tapos ng programa natin. Pero I am very sure, no? Ituloy natin ito mamayang it's wrong, no? Next Sunday, itutuloy natin itong paksang ito. Sinasanay ko muna ang temper ko sa pagtatagalog. Kung okay na, straight na tayo, no, sa ating pagtalakay sa importanteng paksa na ito, mga kapatid. Straight, no? Until May. Until magbubutuhan na ang Congress, hindi natin baguhin ang topic natin, ang paksa. RH Bill, no? April up to May. Hindi tayo hihinto sa pagtalakay nito hanggang hindi completely mabasura ang RH Bill, mga kapatid. Pero kung panalo ang RH Bill, wala na tayong magawa, ano, dahil yun ang batas natin. Hindi naman dito lang sa Pilipinas yan nangyari. Nangyari rin yan sa Amerika, even if I'm not wrong, sa Italy na malapit sa Vatican, no, ibang countries sa Europe. Pero no, blessed tayo dito sa Pilipinas. Dahil dito na lang sa Pilipinas, siguro, no, if I'm not wrong, sa mga countries sa Asia, parang dito na lang siguro sa Pilipinas ang sa ngayon strong, no? Na hindi pa naging batas na ang paggamit sa contraception ay okay o valid. Ginagawa pa, no, sa ating Congress. Gagawing batas pa. So, pwede pa tayong pwede pa tayong we have more time to reject that bill, no, mga kapatid. So sana subaybayan nyo itong palatuntunang ito at yung mga mahilig sa internet, Facebook, ang mga strong arguments natin nandun. Feel ko nga siguro sa arguments parang panalo tayo dahil nawala yung mga opponent natin. Yung sa Sulita ba ito? Monsod's section. Ang forum doon parang nahinto. Sa pagpasok natin at yung ibang kasamahan natin ay hindi nagtagal yung mga pro RH na mga debater doon. Bigla silang nawala. So feeling natin parang tayong nanalo sa debate, pero sa voting, tayo naman ang talo. Diyan sa Facebook, kung tingnan ninyo, may sa voting dyan, panalo tayo, tayong mga naniniwala sa simbahan. Okay, ngayon, ang uunahin natin sa pagtalakay sa paksang ito, sa about RH Bill, itong sabi nila about freedom, no? Yung sabi, yung nabasa ko, yung freedom of choice. Ang tanong kasi, bakit daw tayong mga Katoliko walang freedom, no? Walang freedom of choice kung anong family planning ang ating gagamitin. Dahil lang itinuro ng simbahan, yun lang
natural family planning. Tapos yung artificial family planning, para sa atin, against morality yon. So, ipinagbabawal ng ating simbahan ang paggamit ng artificial contraception, condom, and so on, no? Na artificial. Bakit pinagbawalan tayo, no? Ang gusto lang ng simbahan yung natural. Saan daw ang freedom sa mga taong Katoliko? Kapag pipilitin natin daw, no, sa ating mga kaparian, pipilitin sa ating mga kaparian, tayo mga Katoliko, na wag yung artificial contraception dahil yun ay mali according to morality. So it's a question about freedom, mga kapatid. Subalit kung matandaan natin, pasensya na kapag grammar ko sa Tagalog hindi siguro. Kayo na lang ang umunawa sa akin. Pero I'm very sure, no, from the heart ito lahat. Kahit na magkamali ako sa pagbigkas, pero sisiguruin kong galing sa puso ko ang lahat na sasabihin ko para sa inyo, mga kapatid. Okay, now. Tatalakayin natin yung itong about freedom. Ano ba ang totoong freedom? Dahil yung iba, ang pag-choice daw, ang pagpili daw kung ano ang gagamitin nating sistema sa family planning, artificial ba o natural, dapat daw tayong mga tao, tayong mga Katoliko ay huwag pigilan kung anong sistema ang gagamitin natin dahil freedom of choice ang dapat. Binigyan tayo ng freedom sa ating poong may kapal. So dapat ang mga pari, sabi sa kanila, huwag magpigil sa ating mga Katoliko kung ano ang gagamitin nating sistema, no, sa pag-family planning. Pero mga kapatid, natatandaan ba ninyo kung nagbabasa kayo sa Biblia? Yung freedom na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi yun absolute na pwede tayong gagawa ng masama dahil may freedom tayo. Ang ibig kong sabihin, kung mali ang pagkaintindi natin sa salitang freedom, ayun, masama ang mangyayari. Buboto tayo ng RH bill. Bakit? Freedom. Okay. Freedom sa nalalaman ko, merong batas yan . Kasi dalawang freedom ang nakilala natin o nalalaman natin. Merong freedom na evil o mali, meron ring freedom na totoo. Freedom na tama. Hindi lahat ng freedom dito sa mundo ay tama, mga kapatid. Bakit? Ano ang ehemplo? Ano ang example dyan? Okay. Dahil sa freedom na ibinigay ng Diyos, pwede ba akong magnakaw? Dahil freedom ko yan? Oh? Dahil binigyan ako ng freedom sa Panginoon, that's a gift. Pwede ba akong magnakaw? Dahil kagustuhan ko yun . Tanong ko, mga kapatid na nakikinig ngayon, pwede bang magnakaw ako kung gusto akong magnakaw dahil dahil may freedom ako, binigay ng Diyos, no? Sa madaling salita, no, mga kapatid, hindi totoong freedom kapag walang law tayong sinusunod. No? Walang batas tayong sinusunod sa freedom natin. Tama, no? Ang Diyos nagbigay sa atin ng freedom, pero nagbigay din siya ng batas. Halimbawa, yung the Ten Commandments. Hindi puro dos, but there's also don'ts. Hindi lahat magagawa natin dahil may don'ts. May mga salita ang Diyos na huwag kayong gagawa nito. Hindi puro okay, gawin nyo ang lahat. Kagaya, for example,
yung first commandment. Anong sabi ng Diyos sa first commandment? Tingnan natin ang Biblia natin, mga kapatid. Huwag yung isip na dahil binigyan tayo ng freedom sa Panginoon, pwede na lahat magawa natin. Hindi tama yun. Ang totoong freedom may batas na sinusunod. Ang ibig ko sabihin, yung inakala nating freedom na walang batas na sinusunod, gawa lang ng gawa, without resorting to the authorities of morality, para sa akin, mali yun. Dahil may itinuturo ang Biblia, may itinuturo o may mga instruction ng ating simbahan sa atin. Dapat susundin natin. Hindi yung dahil may freedom tayo, pwede nating labagin ang simbahan. Hindi ganon. May mababasa ba tayo sa Biblia na dahil may freedom tayo, pwede nating labagin ang inuutos ng simbahan? Mga kapatid, gising, no? Gising. Pwede bang labagin natin? Okay, tanong ko. Ginamit ko itong argumento sa debatean dyan sa online, sa internet. Kinatanong ko yung opponent ko doon. Hindi ko lang sasabihin ng pangalan. Sabi ko, ang dahil ba sa freedom na iyan na ibinigay ng Diyos, kapatid, dahil may freedom tayo, tanong ko, dahil ba sa freedom na yan, pwede nating labagin ang inuutos ng simbahan natin? Mga kapatid, kung tingnan nyo ang debate namin, hindi siya sumasagot. Hindi siya sumasagot. Pinabalik-balik ko pa yung tanong na yun. Kapatid, sagutin mo yung tanong na yan. Very simple ang tanong na yan. Dahil ba sa freedom na yan na ibinigay ng Diyos, pwede bang labagin natin ang inuutos ng simbahan natin? Yan ba ay totoong freedom na dahil pwede tayo makapagpili kung ano ang gusto natin? Kagaya nung paglabag natin sa inuutos ng simbahan tungkol sa pagpili kung anong sistema ng family planning ang gagamitin natin? Parang nahinto siguro siya. Meron siyang parang hindi ako magkamali sa pag-relate, no, kung ano ang nangyari. Siguro magpunta kayo sa link, no? Kung hindi pa tayo friends sa Facebook, i-add nyo ako, tapos a-accept ako sa friend request ninyo, tapos bigyan ko kayo ng link kung saan ang forum na yon. Kung gusto kayong mag-join, no, sa forum na yon, mga kapatid. Parang makita ninyo ang flow sa aming discussion, kung sino ang still there, kung sinong heartily good, no, sa pagstand sa totoong paniniwala, mga kapatid. Iyon ang tanong. Kay isang minuto na lang, magtapos na ang tulumanon natin ngayon, pero magpa-promise ako sa inyo na next Sunday, ituloy natin itong topikong ito. Ang freedom lang ang ating tinatalakay. Kung ano ang freedom. Ang totoong freedom may batas. Yung evil na freedom, yung masama na freedom, yung gawa lang tayo ng gawa sa gusto natin, walang pag-refer sa ating pananampalataya, yun ay mali. Para sa ating mga totoong Katoliko, ang totoong freedom hindi lalabag sa utos ng simbahan natin. So yung opponent kong nakadebate ko para sa aking isipan, hindi Katolikong totoo yun. Dahil linalabag niya ang pananampalataya nating Katoliko. Di bali sa mga hindi Katoliko. Kagaya siguro ni Congressman Lagman.
dahil di siya Katoliko, at saka yung mga kapatid natin mga Iglesia ni Cristo or INC dahil okay lang sa kanila yung artificial contraception. Para sa kanila moral yun, pero sa ating mga Katoliko hindi moral yun eh, masama yun. Next Sunday, ibigay ko sa inyo ang mga argumento kung bakit yung artificial contraception ay masama talaga according to the Bible. Even common sense. I will give you the arguments next Sunday, mga kapatid. Okay, dahil wala na tayong oras, puputulin natin ang ating pag-uusap. Itutuloy natin ito sa susunod, sa next Sunday, no? Siguro may kasama ko, no? Next Sunday. May nag-promise kasi sa akin na tutulong sila, no, sa pagtalakay nitong topikong ito about RH Bill. Okay, dahil wala na tayong oras, itong lingkod ninyo sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko na sa Bisaya ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas, sa mga kapatid natin sa technical, Danny Luod at Tax Silumba, sa iba pang mga kasamahan natin dito sa RMND Polog, with our manager Richard Villaronte. Okay, till next Sunday, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen.